Tikman na natin yung lechon. Ay, sige na. Tikman na. Siyempre, unang-unang titikman ito. Yung balat. Charan! Hello mga sangkay! Ang natatanaw po natin ngayon ay aerial view ng Sinakaban papuntang Pagadian City. Nasa parting Mindanao na tayo mga sangkay, kaya yung natatanaw natin is so green. Can you imagine mga sangkay how these locals shape the landscape dito sa area nila? Yung mga square-square na yan na parang puzzle, tao lang naman ang gumawa niyan eh. Isa diyang kasipagan. At safe naman akong nakalanding sa Pagadian City Airport. And another land travel papunta naman sa Candies, Malangas, Zamboanga, Sibugay. And therein, may nakilala akong mababait na mga residents. Very accommodating sila at binuksan nga ang pinto para sa atin. At ang nakakabusog talaga guys sa puso ay of course yung pagiging mapagbigay nila sa kanilang bisita, pinakain tayo. At sa lugar na tumasangkay, nakilala ko yung IP representative ng mga Subanen. Yes, meron pong ethnic group na kung tawagin ay Subanen or Subanon. Sila ay isang tribo ng mga katutubo dito sa Mindanao. And I would like to correct yung misconception ng iba about Mindanao. Pumapasok agad sa isip ng iba na Muslim, barbaric, magulo, which is the total opposite sa reality at experience ng mismong mga taga Mindanao. And I agree with that dahil sa 1 week na tour ko along Zamboanga, I have seen how serene the environment is, which complements the peace-loving people ng mga taga Mindanao. And as I observe, pareho lang naman siya sa ibang regions sa Philippines, na diverse din ang religion at ethnic groups. And just like Luzon and Visayas na meron ding mga Muslims, Christians, Buddhists, at iba't iba. Same din po dito. Meron ding mga Muslims, Christians, and other religious groups. And in like any other places, they respect and understand each other's intention na i-contain ang kanilang sariling culture, traditions, and beliefs within that religion. And to enlighten all of us, sa Mindanao, ang mga tao, mga educated, civilized, at very promising ang development. Isa na dito ay dahil sa abundant na likas na yaman ng Mindanao. And this might explains why some extremist groups dito sa Mindanao nakikipaglaban for the protection ng kanilang natural resources. And might be for the preservation kung ano man ang meron sila in terms of cultures and traditions. And that they are very loud and proud na hindi pa sila nasakop ng kahit sino mang mga dayuhan sa mundo. Might be some native to this land are not yet prepared to hand over yung pagiging caretaker sa Mindanao. And not even to the government established as a Republic of the Philippines. At least not fully. Ngayon ko mas naintindihan why there is a part in the country called Autonomous Region in Muslim Mindanao. And they want a self-governing region. At ayan mga sangkay, medyo lumalim yung ating kwentuhan dito sa Mindanao. Ang masasabi ko na lang kung ano man yung mga socio-political arguments, that seems to be the climate here in the southern part of Philippines. Leaders should take the balance and i-prioritize ang peace. And as for me, nakita ko that we can trust the people in Mindanao that they are capable of establishing themselves. I find it no reason to escalate war in national level. Kasi kung ayaw ng mga tao at uncomfortable sila sa environment, mismong sila ang gagawa ng paraan. The more that the government can help for them is to support with education and development programs in this place, not supply with weapons and apply pressure. Again, we have to trust the people themselves. As of this specific town, for example, yung isang Subanen representative ay equivalent na rin siya na parang counselor sa isang barangay. Appointed siya, for example, ng kanyang tribo to stand for them and to help in community building and decision making for future good and progress ng lugar nila. Sulit na sulit ang tour ko dito mga sangkay. At dahil luto na ang lechon, tara tikman na natin!
Tikman na natin yung lechon. Ay, sige na. Mukbang na. Diba? Siyempre, unang-unang titikman ito. Yung balat. Charan! Napakasarap naman. Isa pa nga. Kasi syempre, kapag lechon, unang-una mo dyan titirahin yung balat. Mukbang na dis. Kasarap naman ang almusal na yon. Isang buong lechon. Hi guys! For today's video, kakain tayo ng marang. Tropical fruit na usually makikita sa mga mga provinces. We call this marang. Ayan, para siyang langka. Ayan, parang maliit siyang durian, kaya lang mas pino yung niya sa labas. Yung see. I've been looking for this doon sa internet tong mga nakaraan. Ano ba yung itsura ng marang? Kasi hindi ko pa nakita personal. So, ito nga. Moment of truth. Napaka-edible. Tingnan mo. Pag tinanggal mo yung balat. Malambot lang naman pagtanggal ng balat. Then sa loob, para siyang... Parang nakita ko tong parang bunga ng sobrang tamis. Ang sarap. Ang sarap niya. Kakaiba, unique yung niya. Unique yung lasa niya. Ang kala ko nga dati parang parang bunga ng kakao, yung niya, buto.